Nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang basehan ang paratang laban sa kanya sa ilalim ng ika-4 na Article of Impeachment and grave threats at inciting to sedition. Pero sa prosekusyon, sa kabila ng pagbubusisi ng defense team sa teknikalidad o mga typographical errors sa mga dokumento, hindi pa rin nagiba ang alegasyong may pagbabanta sa buhay ng Pangulo. May live report mula Senado ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Mensyo naniniwala si Vice President Sara Duterte na walang naipakitang matibay na ebidensya ang prosekusyon pagdating sa kanyang umano'y naging banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at pagkausap sa isang assassin na siyang magpapatupad ng plano. Ang pahayag ng Vice Presidente inilabas matapos ang 4 na araw na impeachment trial. Ayon pa sa Vice President, walang basehan ang mga naging aligasyon laban sa kanya ng prosekusyon at ito raw ay nagpapakita na hindi matibay ang kaso laban sa kanya at pwedeng makawala ng tiwala ng taong bayan sa mga institusyon. Ngayon, bakit mahalaga itong naging pahayag ng Vice President? Because bibihira lang magbigay ng saloobin si Vice President Duterte pagdating sa nagaganap na impeachment trial laban sa kanya. Kung matatandaan natin, noong nakaraang linggo, unang sinabi ng Vice, hindi dapat manghimasok si Pangulong Bongbong Marcos dito sa isinasagawang trial matapos sabihin ng Pangulo na dapat magpakita ang isang akusado sa paglilitis. Sinundan ito ng isang one-liner statement noong magtungo dito si Vice President Duterte at sinabing, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed." At pagkatapos nga ay nilabas niya itong statement pagdating sa naging pahayag ng NBI witness na si Jeremy Lotok. Dumako tayo ngayon sa strategy ng defense kung saan sinabi ng defense lawyer o spokesperson na si Michael Powa na ang kanilang pagbusisi sa mga dokumento na may kinalaman sa investigasyon ay para mapatunayang hindi naging credible at seryoso ang ahensya sa ginawang pag-iimbestiga sa mga naging pahayag ni VP Sara. Pero paglilinaw ni Powa, nasa kamay pa rin ng impeachment court ang magiging appreciation sa kanilang mga argumento. Lalo na't isa sa mga ipinupunto ng defense ay hindi naging patas sa pagtingin sa kaso o sa banta sa buhay ni Marcos at Duterte ang NBI. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Powa. Well, sa atin naman po, no, ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court. No? Of course, we have our views. Whether may na-establish o walang na-establish, that is really up to the impeachment court. No? Ngayon, kung malakas yung ebidensya o hindi malakas yung ebidensya, I don't think the counsels of the parties and the parties themselves should be talking about kung malakas yung ebidensya because that's precisely what Rule 18 prohibits, which is talking about the merits. So sa atin, ginagawa lang natin yung trabaho natin, ine-expose lang natin yung sa tingin natin dapat ma-expose at bahala po ang impeachment court para sa kanilang appreciation po kung nailabas natin yung punto natin or kung material yung mga bagay na yan, lalo na yung mga typos. Pero ang buwelta ng prosekusyon sa defense, ito na ba ang inyong best? Lalo na ayon kay House Prosecutor Terry Redon, bigo ang depensa na patunayan na walang naging banta sa buhay ng Pangulo. Ayon naman kay House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa, hindi kayang pagtakpan ng mga maling spelling ang planong pagpatay at pagtataksil sa tiwala ng bayan. Sa panayam naman ng Newswatch Plus kay House Spokesperson at Advisor Ace Barbers, hindi aniya nagiba ang testimonya ng testigo. Pakinggan natin ang kanilang mga naging pahayag. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So, hindi ho nagbabago yun. Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number, no? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng
agreement, no? Sa isang mamatay tao na patayin ng presidente. Hindi nagiba no yung testimonya na ibinigay ni Attorney Jeremy Lotok, no. Why? Because hindi sila nag-focus doon sa substance nung sinabi ni Attorney Jeremy Lotok, no. Bakit na imbestigahan, ano yung findings, ano yung kanilang recommendation, no. Bagkus ang kanilang tinutukan, ang kanilang focus ay tungkol dun sa typographical errors at saka other clerical errors dun sa mga dokumento. Alam mo, Menchu, sa isinagawang cross-examination ng defense team ngayong araw, muling naungkat yung issue ng typographical errors. Dahil sa ipinakitang dokumento ni defense lawyer Mark Vinluan, may sinabi na naman na nagkaroon ng typo errors. Sabi ngayon ni Vinluan ay hindi ba ito pagpapakita na posibleng nagkaroon ng infirmities o pagkukulang sa parte ng NBI at nagkaroon ng paglabag pagdating sa due process kay Vice President Sara Duterte. Pero ang sagot naman ni NBI Regional Director Jeremy Lotok, ang mga typographical errors ay hindi maaaring makapagpabago sa naging resulta ng investigasyon ng NBI sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. At ang resulta nito ay nag-commit si Vice President Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Odalo, nag-uulat live mula Senado.